naipon ko ng 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Sa mustang muli, kaibigan. Sa bidyong to, pag-uusapan naman natin ang paborito ng mga ate natin noong 90s, ang Fushigi Yugi. Balay tatalakayin nga natin dito ang hinirang na Suzaku at ang kanyang 7 tagapagtanggol. So paano, simulan na nga natin. Tayo na! Ano pang hinihintay nyo? Tampalasan. Sumpay ng dalagang yan. Para mas maintindihan, balikan nga muna natin saglit kung tungkol saan nga ba ang kwentong to. Bale, umikot nga ang kwento nito kay Miyaka, isang high school student na napadpad sa ibang mundo. At nangyari nga yun matapos nilang buksan ang misteryosong libro na may pamagat na Aklat ng Langit at Lupa. Doon, hindi inaasang hinira nga siya bilang Suzaku at ang tanging paraan nga lang para may balik ang lahat sa normal ay kung magagampanan niya ang tungkulin niya bilang nahirang. Ang mapatawag niya ang Diyos na tagapangalaga ng Timog, si Suzaku. Upang may sa katuparan yun, kinakailangan niyang tipunin ni Miyaka ang tinatawag na 7 tagapagtanggol, ang 7 individual na may marka ng mga konstelasyon ng Suzaku sa kanilang mga katawan. Baka nga hindi nila alam na may nakatatak sa kanila. At oras na mapagsama-sama nga silang 7, doon pa lamang maaaring magamit ni Miyaka ang kapangyarihan ng Suzaku, bagay na makapagbibigay nga sa kanya ng 3 magkakaibang kahilingan. Kai, Shin! At yun, isa-isayin na nga natin ang 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Siyempre, una na nga dyan, si Tamahome. May nakasulat? May nakasulat sa noo niya! Ang tagapagtanggol na may marka sa noo. Bukod sa siyang unang nakilala ni Miyaka, siya rin ang masasabing pinakamahusay. Bagamat madalas na hindi gumagamit ng sandata, itong si Tamahome ay masasabing bihasa sa pakikipaglaban. Dahil hindi patas ang laban. May kakayaan rin siya makapagpalabas ng napakalakas na bola ng enerhiya mula sa kanyang mga kamay. Bukod sa pagiging isa sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku, itong si Tamahome rin ang imaginary boyfriend ng karamihan sa mga klase nating babae noon. Kaso malas nga lang nila dahil naunahan silang pumasok ni Miyaka sa loob ng libro. Hindi kita maaaring mahalin dahil isa lang ang babaeng pinakamamahal ko. Ang nakatatak na marka sa noo niya ay tinatawag na ogre o halimaw. Sunod naman si Hotohori, ang tagapagtanggol na may marka ng Suzaku sa leeg. Ako si Hotohori, ang tubig ahas. Biyasa naman siya sa paggamit ng espada. Hindi gaya ni Tamahome na lumaki sa hirap. Itong si Hotohori ay bata pa nga lang ay hinahanda na upang maging ika-4 na emperador ng imperyo ng Conan. 14 na taon ako noon na mamatay ang aking ama at ako na ang humalili sa kanya. Dahil doon, lumaki nga siyang malungkot at puno ng responsibilidad. Dahil parating nakakulong sa loob ng mga pader ng palasyo, ipinagdarasal niya nga ang pagdating ng hinirang na Suzaku, ang dalaga sa propesiya na inisip niya mag-aalis sa lahat ng kalungkutang nararamdaman niya. Isang dalaga magmumula sa ibang mundo. Maaari kayang siyang tutulong sa akin upang mapawi ang kalungkutan ko. Bagamat hindi siya ang pinili ni Miyaka sa uli, bukod sa puso pa rin ginampanan ng emperador ang tungkulin niya bilang isa sa mga tagapagtanggol. Bagay na nagresulta nga sa kanyang kamatayan. Hindi ako makakapayag na guluhin mong muli ang buhay nilang dalawa! Naging maligaya ako na nakasama ko kayo. Bagamat sinabi sa Tagalog dub na ang marka niya ay tubig ahas, ang tunay na kahulugan ng marka niya ay star o bituin. Sinuri ko naman ang tagapagtanggol na may marka ng Suzaku sa dibdib. Ito po ba? Kung pisikal na lakas lamang ang pag-uusapan, masasabing sinuri ko ang nangunguna sa 7. Noong una, sinuri ko ay nagpapanggap na isang babae. Bagay na ginawa niya nga upang panatilihing buhay ang alaala ng nakababata niyang kapatid. Subalit habang ginagampanan niya nga ang tungkulin bilang isa sa mga tagapagtanggol, unti-unti niyang natanggap na kailangan na nga niyang palayain ang sarili mula sa nakaraan. Maari lang akong tumama basta't hindi mo kang babae, ganun ba? Pinatunayan ni Noriko ang debosyon at tapang niya nang harapin at talunin niya nga mag-isa ang malahalimaw na tagapagtanggol ng Seryu na si Ashtare.
Sa kabila ng mga natamong pinsala sa katawan dahil sa laban, ibinuhos nga ni Noriko ang lahat ng natitira niyang lakas upang mabuksan ang lagusan patungo sa Shinsao. Ang tanging natitirang paraan upang matawag ni Miyaka ang Suzaku. Sa kasamaang palad, humantong ang sakripisyong yun sa kanyang pagpanaw. Noriko! Tumisin ka na, Noriko! Ang marka naman niya ay Willow. Si Chichiri naman ang tagapagtanggol na may marka sa tuhod. Tumabi kayo! Wala man sa itsura niya, siya ang pinakamatanda sa 7. Habang hinihintay ang pagdating ng nahirang, naglakbay muna siya sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit mo ako kinagat? Bilang isa sa 7 tagapagtanggol, ang ginagamit ni Chichiri sa pakikipaglaban ay iba't ibang mahika. Ang tagapagtanggol ko mukhang bubwit! May kakayahan rin siyang makapag-teleport at kopya ng itsura ng iba. Gaya na nga lang na magpanggap siyang Sinakago. Habang madalas na mapagkakamalang nakangiti, si Chichiri ay may tinatagong malungkot na nakaraan. Bagay na itinatago niya nga sa likod ng kanyang maskara. Umalis na kayo! Ang kanyang marka ay sangwel o malalim na balon. Si Tasky naman ang tagapagtanggol na may marka sa braso. Ako talaga si Tasky. Pasensya ka na sa mga nangyari. Si Tasky ang pinakamabilis kumilos sa 7. Isa sa mga dahilan kung bakit kilala nga siya sa bansag na genro na ang ibig sabihin niya ay Phantom Wolf. Bukod sa may kakayan siya magpalabas ng kahit ano mula sa mga mahiwagang papel. Labas na! Aking mga lobo! Nasa pangangalaga rin niya ang makapangyarihang sandata na tinatawag na Tesan. Isang mahiwagang pamaypay na nakapagpapalabas ng apoy. Sagradong! Alam! Ayon sa kwento, itong si Tasky ay may 5 kapatid na babae. Dahil lagi siyang binibiro at pinipikon ng mga to, lumaki si Tasky na kinamumuyan ang mga babae hanggang sa maglayas nga siya at sumali sa isang grupo ng mga tulisan. Bagamat patuloy niyang sinasabing ayaw niya sa mga babae, unti-unti ngang nagbago yun nang makilala niya si Miyaka. Na ako galit sa mga babae ngayon. Wala nang pinipili ang galit ko. Mabilis mong mapikon, hindi naman may kakaila ang matinding katapatan niya sa mga kasamaan. Eh kung ikaw kaya ang libing ko. Ang marka sa kanyang braso ay wings o mga pakpak. Paalam na sa inyo. Si Mitsukaka naman ang tagapagtanggol na may marka sa palad. Ang ganda ng Suzaku na sa'yo! Bagamat limitado lamang ang kakayahan niya sa pakikipaglaban, may napakalakas na kapangyarihan siya na ginagamit niya sa pagpapagaling ng kahit anumang uri ng sakit o sumpa. Ayon sa kanya, ang kapangyarihang niyang yun ay maaari niya lamang gamitin sa isang tao sa isang araw. Dakilang magagamot. Bukod sa kayang makapanggamot nun ng anumang sakit, maaari niya rin gamitin yun upang supilin ang isang halimaw. Dakilang manggagamot! Huwag sa akin yun ang halimaw! Ang kaso, ang labis na paggamit niya sa kapangyarihang yun ay may matinding kapalit. Habang nagaganap ang digmaan, ginamit niya nitong si Mitsukake ang lahat ng natitirang enerhiya sa katawan niya upang pagalingin ang lahat ng nangangailangan ng tulong niya sa mga sandaling yun. Sa kasamaang palad, bagamat nagawa niyang sabay-sabay na pagalingin ang lahat, kinailangan naman niyang isakripisyo ang sarili niyang buhay upang isakatuparan yun. Wala na akong sapat na kapangyarihan na gumamot sa sino man. Ngunit gagawin ko ang lahat ng aking nakakaya. Tumigil ka na, Mitsukake! Dahilan para makasama na nga niyang muli ang yumaong kasintahan sa kabilang buhay. Ang kanyang marka ay isang chariot. At ang panghuli si Chiriko, ang tagapagtanggol na may marka sa paa. Ako si Odokun, pero mas kilala nyo sa pangalang Chiriko. Siya man ang pinakabata sa lahat, siya naman ang may tuturing na pinakamatalino. Sa murang edad, itong si Chiriko ay may ambisyong maging opisyal ng gobyerno balang araw. At dahil doon, kinailangan niya nga kumuha ng exam na naging dahilan kung bakit hindi agad siya natagpuan nila Miyaka. Dahil siya nga ang pinakabata at masasabing pinakamahina sa 7. Itong si Chiriko ay may malakas na pagnanais na maging kasing lakas ng ibang mga kasamaan para makatulong sa pagprotekta kay Miyaka. Nasa panganib na yan ng Suzaku at ang kanyang mga tagapagtanggol. Sa kabila ng kakulangan niya sa pakikipaglaban, pinatunayan naman ni Chiriko kung bakit siya kabilang sa 7 tagapagtanggol. Hindi ako susuko! Ako pa rin! Ang tagapagtanggol ng Suzaku! Buong tapang niyang isinakripisyo ang sarili upang isama sa kabilang buhay ang kaluluwa na makapangyarihang sumanib sa kanya, ang 100 taong gulang na kalaban na si Miboshi. Hindi ka na makakatakas pa! Isasama na kita sa hukay! Kung hindi siguro sa sakripisyo at katapangan ni Chiriko, marahil doon na nga mismo nagwakas ang kwento ni Miyaka at ng kanyang natitirang mga tagapagtanggol. Ang kahulugan ng kanyang marka ay extended net.
At yan nga ang 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Gusto ko rin sanang isama dito yung mga nangyari matapos makumpleto ni Miyaka yung 7. Pero siguro mas okay kung sa hiwalay na video na nga lang natin siya tatalakayan. Ako ang tagapangalagang si Suzaku. Ikaw ba ang dalagang tumawag sa akin? At dahil dyan, hanggang dito na nga lang muna para sa video na to. Muli, maraming salamat sa panonood. Kalupon. Shin! Ha? Suzaku, ang huling kahilingan